let's talk about it. Let's regulate. Right now, what is clear? What is clear is we need to do the booking process here. He's asking the JP to the hospital. You can do that. Is that too much? Yes, sir, that's too much. 18 years old siya. 18 years old siya. 18 years old siya. Walang kaso. 18 years old siya. Ilan sa Pilipino ang nahuli kayong araw na to? Anong kaso? Kaya nga, anong kaso? Gawa lang yung kaso. Sir, gawin tayo lang din, sir. Ilang Pilipino ang binuka, ilang presidente na namumuk. So that means that you are banking on the inequality of the law because of the na posibleng mag-atito po anytime kay FPRRD patungo sa Netherlands para umarap sa ICC. In which case, then we are violating our own sovereignty sa ganyan. Ano ngayon ang sasabihin ng ating presidente na arkitekto ng ating foreign policy? Nagbago na ba ang ating foreign policy? Kinilala na ba natin ang ICC? Wala na ba tayong say in the issue? Kasi by allowing a foreign authority to take a citizen of the Republic nang hindi natin kinikilala yung order na yon, parang tinayagan natin kidnapin yung isang mamamayan natin. Wala na tayo sa ICC, ma'am. Pero mukhang nakikipag-usap ang gobyerno sa ICC. Ano pong pananaw niyo dito? Sinungaling yung presidente natin. Bakit tayo nakikipag-usap? Kala ko ba wala ng jurisdiction? Kala ko ba hindi na natin kinikilala? Nag-withdraw tayo sa Rome Statute, matagal na. In existence na yung policy na yon. Kinakausap nila to what end? Kung hindi nila papayagan na at least man lang dumaan sa hukuman itong warrant of arrest na, alleged warrant of arrest na ito, then nagsinungaling sa atin ng Pangulo. Kasi walang kalaban-laban niyang isusuko ang isang mamamayan, isang citizen ng Republika ng Pilipinas na wala man lang pagkikilala sa batas ng Pilipinas. For detention and the basis for detention. So, what is the law and what is the crime that I committed? Show to me now the legal basis for my being here. As apparently I was brought here not of my own volition. If somebody else says, kung hindi ibang tao, ikaw siguro, because this is your structure. So you have to answer now for the deprivation of liberty. Hindi naman kayo. Alam mo ba na hindi man lang siya kasi kung anong kaso kung nakikita-charge sa kanya. Hindi niya alam. No? Kahit na PI man yun? Alam mo, charge ka sa kanya, nasa dyaryo lang. And then, hindi pa kayo na ano na ganito ginagawa natin. Sumusunod tayo sa sumusunod tayo sa isang entity na hindi na tayo nag-withdraw na tayo. And yet, sir, you are the prosecutor general. Yes. You know how to exercise due process. Before you can even file charges, you have to file a complaint. We have to file a counter affidavit. Without doing those procedural process, here we are, being issued the warrant of arrest, questionable warrant of arrest. Ano naman po, sir? There's naman doon blooper, puro pagdating sa trial gan, tatawagin kita sa witness stand. Sabihin ko, you are the person who arrested me. May I know the reason why? Have you read the documents? Or at least, have you read the case at that time when you made the arrest? So that you would be guided to what you should know. Yan lang yan. Kaibigan tayo, galing ang gobyerno. Sumakay na po kanina, hindi pa rin po. Ayaw nilang pagkasunod. Anyway, ayaw nila kaming pagkasukin. Importante muna yung kalusugan ni Pangulong Duterte. Kulang-kulang yung mga medtech kanina, ayaw pagkasukin. Nakikiusap po ako, pagdasal po natin si Pangulong Duterte. Okay lang.
Bababa na ako para bababa na ako para makabalik sila. Hindi na ako papasok. Ayaw akong papasukin dito. Notary lang siya. Lagi kaya notary lang. Notary lang. Notary lang. Notary lang. Notary lang. Notary! Nakata ng pinag-pinag. Wala mong kaso eh. Asahin ko lang yung pare. Hindi pa kaya niyan. Sabi mo mas na lang notary na tayo. Bro, pagpigyan mo na notary lang yun naman. Nasa batas yan. Di, sila lang. Sandali lang, Teniente. Sandali lang, may usapan naman tayo. Yung notary lang. Notary lang. Yun lang. May usapan naman tayo, yung notary lang. Notary lang ang papasok. Sige. Usapan tayo. Ano po muna kayo? Notary lang. Pag-clear lang po. Okay, sir. Hindi na namin trabaho na yung pag-clear lang yung abogado lang. Yes, sir. Pinarating ko po, sir. With regards sa... Karapatan ng bawat Pilipino magkaroon ng abogado. Pinarating ko po, sir. Pinarating ko, unfortunately, sir, yun po ang instruction sa amin, sir. Hindi namin Opo, sir. Hindi namin kayo. Opo, sir. Ay, kinusap ka po. Opo, sir. Pakipaalam lang po naman. Opo, sir. Notary lang naman ay papasok eh. Yes, sir. Hiningan na po namin ang request yun, sir. Kami, sir, wala kaming intensyon na i-obstruct, sir, ang batas. Pakipaalam na lang po. Opo, sir. Pinalam ko na po, sir. Pinalam po. Karapatan ng bawat Pilipino yan. Pinalam ko na po, sir. Estudyante, ano ang dahilan? Yun, sir, ang instruction Kaya namin. alam ko, sumusunod lang, pero anong dahilan? There must be a reason. Ano lang, pakiusap lang. Pilipino tayo. One love, one mission. Ano ba yan? Notary lang yan. Sila ang papasok. Abogado lang ang papasok. Abogado. Sige, papasukin na lang yan, sir. Notary lang. Notary. Para, yung 5 o'clock ng Supreme Court. Hanggang alas 5 lang ang Supreme Court. Sabi ko, Pare. Ay, dito si sir. O sa kanya. Gusto ko pasok. Yun po, sir, ang instruction. Pare, yung notary lang naman yun. Sir, na-erase ko na po yung concern, sir. Unfortunately po, sir, yun ang instruction sa amin, sir. Yung document lang po na kinukuha, yun lang po yung dadalhin. Yun na lang. Dokumento lang naman dali. Sandali. Kailangan manumpa yung RRD doon sa notary. Opo, sir. Pero na-erase na nga po namin yung concern na yun na, sir. And then, ngayon yung document, sir. Yun na lang. Yung document, sir. Yung document, sir. Dali na, sir. Padali niyo yan. Parating mo na lang. Opo, sir. Naiparating ko na po, sir. Naiparating ko na po, sir. Laban natin si Madam. Susunod naman kami sa inyo. Opo, sir. Opo, sir. Ano po muna tayo? Papasok na natin. Dito na po kayo. Sir, papel lang naman. Dito na po kayo. Papel ka.